Ay nako, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ito na, nagpalusot po at nagsinungaling po itong si School Bukol. No, ay inaasahan naman natin 'yan, no? Banat siya ng banat. Ito po ngak-ngak siya ng ngak-ngak po doon sa ibang mga programa kung saan siya napupunta, putak siya ng putak. Ngayon pag pinuna siya, sasabihin niya opinion. At marami siya tinanggi at mga palusot. Etong si School Bukol, sinabi niya po, wala naman akong binabanggit na pangalan. Wow, lusot. Tapos ang sabi niya pa, natagnan niya, doon sa binanggit niya sa Blue Ribbon na hindi kailangan ng abogado at abogado ka nga. Wala ka naman, parang sabi, wala kang alam. Abogado ka nga, hindi ka marunong ata mag-imbestiga. Parang gano'n no? Something no? Gano'n ba gano'n, no? Palusot niya po, opinion lang daw niya. At wala daw siyang binabanggit na pangalan. Aba, ang galing. Sino ba pinapatungkulan mo? Kung halimbawa, sabihin namin ganito, no? Sa susunod na mag-hire tayo ng isang senador, dapat bawal yung may noontime show at artista. Sa tingin mo, Sir School Bukol, binabanggit yung pangalan? Ito, wala akong binabanggit na pangalan. Baka mag-react ka. Pero sino pinatutungkulan? Di ba ikaw? O halimbawa, mag-isip ako ng pangalan. Halimbawa, etong si Pepsi. Di ba? Wala akong binabanggit na Pepsi. Pwedeng kapitbahay ko. Ay, si MC pala yung kapitbahay ko, si MC. Pepsi. Sino bang Pepsi? Pwedeng Pepsi Paloma. O. Pero, wala. Alam mo yun, pwede, kahit ano bang banggit, yun ang banggit ng pangalan, di ba? Yun ang pagkakaalam mo. Pero, eto, wala akong binabanggit na pangalan. Ha? Sabi niya kasi walang binabanggit na pangalan pwede pala yun. Di ba? Kahit na obvious naman, pinatutungkulan niya yung tao. Di ba? Narinig ko lang yung Pepsi kay PH Update. Panoorin niyo si PH Update. Sabi niya Pepsi. Sinong Pepsi? Natawa ko Tawang-tawa ako siguro bago ako makamove on, mga 10 minutes Sabi niya Pepsi Paloma daw. Sabi, hindi. Wala ka naman ibig sabihin doon Di ba? Pwede naman banggitin na si MC, kapitbahay ko, MC Hernandez. Saka si Pepsi, sino ba yung Pepsi nakakilala ko? Pepsi, parang katunog Grape, Mrebsi? Yaman na. Ito. Ito. Ayan ang sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan. Di ba? Pag ikaw nahuli, malakas magpalusot. Pero pag ikaw bumira at pinabura ng marami, gusto mo, ikaw ang bida. Di ba? Totoo naman, di ba? Pabida ka kasi lagi doon sa programa kung nasaan ka. Halimbawa, nasa ANC ka. No? Buta ka ng putak doon. Pag nandun ka naman sa isang media, putak ka pa rin ng putak doon. Hindi mo na namamalayan, ang dami nagagalit sa'yo. Di ba? Hindi ka to, di Senator Marcoleta, pag nagsalita, real talk. Yung sa'yo, real talk, tapos bandang huli, opinion lang pala. Di ba? Panoorin natin si Senator Rodante Marcoleta. Ito. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yon. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Shackles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate noong isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Kasi parang nilaglag niya naman kasi si Soto Kasi alam naman niya, i-interview mo si Soto ng gano'n Alam mo naman na mainit Tapos parang si Karen talaga. Hindi, para sabi ng iba, nilaglag daw ata si Soto ni Karen. Hindi naman gagawin ni Karen yon. Trabaho niya lang yon. Pero syempre, alam mo naman si Soto, laging pabida. Pag nandun sa shop mismo sa kung anong anchor ang kaharap niya, putak siya ng putak lagi siyang entra kung ano mga place sabi niya. Pag nahuli, sabihin opinion niya. Di ba? Mag-opinion ka, seryoso yung usapan. Mamaya tingnan, mapapanood niyo kung opinion sinabi niya.
po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po... Marami nagsasabi, sinakyan yung salita ni Soto nang sabi, riyak ka ng riyak Marcoleta, wala namang binanggit na pangalan. Ito talaga itong mga ututong to, ng katagasunod ni School Bukol. Palibasa, nagtapos din yata sa School Bukol itong mga to eh. Tama ha? Itong mga to, nauto ni School Bukol, wala daw binabanggit na pangalan. Obvious naman eh, sabi ko kayo na, kung banggitin ko kaya na ang requirement sa pagtakbo ng senador dapat hindi artista at hindi noon time show, may noon time show. Oh, wala akong binabanggit na pangalan sa'yo. Pero maaaring pinatutungkulan sa'yo. Magahit ka kaya? Magahit ka kaya, sir? Ha? Sige nga. Mamaya tatanungin kita kung magagalit ka ba o hindi. Ha? Matindi ang mga galit sa'yo. Oh. Kung may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Kasi, ang takbo neto, itong puntong ito, yung essence ng buong kwento, blue ribbon siya, attorney siya, kasalukuyan nakaupo, magpaparinig ka, kung kaya kami magparinig, ang bobo ng Senate President, ikaw ang kasalukuyan nakaupo. Tapos pag sinaway mo kami, ano sasabi mo bobo ko? Hoy, wala kami binabanggit na pangalan. Ganun pala laban. O sige, ganun na lang laban ha. O sige, ganun na lang laban. Di ba? Walang banggitan ng pangalan. Di ba? O, sample niya, ganito. Isa sa pinaka nagaganda na ko artista, si Pepsi. Oh, gandang-ganda ako talaga doon. Kung naabutan ko yun, idol ko yun eh. Hindi, kasi kamukha niya yung crush ko dati, saka maamo yung mukha. Sinong Pepsi? Si Pepsi Paloma. Diba? Talagang gustong-gusto ko yung mukha niya. Oh, halata naman eh, maganda siya eh. Oh, diba? Oh, wala akong binabanggit. Sinabi ko lang. Oh, sige nga. Wala akong binabanggit ha. Natutunan ko lang kay PH din. Narinig ko kasi kagabi, napanood ko si pare. Di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po sinabi niya, September 10, 2025. Sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheeky Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto. May suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. With this background. No. O ito ito yung banggit niya doon sa ni Senator Marcoleta. Panoorin nyo panoorin nyo isa-isa. Tandaan nyo ba yung mga pod nyo? Tandaan nyo There was even a question by some. Hindi ba dapat ang Blue Ribbon chairman ay lawyer? Yeah, sabi nila yan That was a question way back in the 9th, even in the 8th Congress. In the 9th Congress, in 1990 to 1992, it was Tito Gingola who was chairman of Blue Ribbon. 1993 to 1995, it was no, I'm sorry, 1992. Somewhere thereabouts in 1992. It was Senator Maceda. Both lawyers, 1993 to 95, or 95 to 97, Sonny Alvarez. He was not a lawyer. And it was, I remember the debate. Somebody was saying, no, ito sila. Senator Neftali Gonzalez, the Senate President. Sige na, ikaw na magaling. Sige na, naalala mo, ikaw na magaling. Sige na. Nothing in the rules that says it has to be, it depends on the capability of the person leading the committee, the Blue Ribbon. So there's no such thing as a rule that dapat abogado yun. Yung abogado ko nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Di ba? So, useless. Yung essence kasi na kwento na to, puro Blue Ribbon ang binanggit mo. Nagbanggit ka pa noong 1990, 1992. Si ganyan, si ganire. Tama, di ba? Bakit naman di yun abogado? At una, sabi mo, yung sinasabi mo dapat ang Blue Ribbon, abogado, mahilig ka kasi nanonood sa mga troll ng social media. Yung galit na galit ka sa troll, pero biktima ka. Di ba? Ang sinasabi po, mas maganda kung abogado ka. Walang dapat abogado ka. Magkaiba po yung mas maganda sa dapat. Pag sinabing dapat, mandatory na abogado ka dapat. Pero pag sinabing kasi pag sinabing dapat talagang abogado. Hindi kayang baliin. Pero pag sinabing mas maganda, hanggat maaari, pwede. Magkaiba yun abogado. So, ibig sabihin, pwedeng hindi, pwedeng abogado. Wala naman sinasabi si Campo ni Marcoleta na sinasabi, dapat abogado. Hindi ko alam saan mo nang galing yan.
No, di ko alam, sa Bulagaan ba yan o sa school bukol mo galing yan? Sir, senator na po kayo. Hindi po kayo host po. Hindi po kayo host po ng Itbulaga, ha? Senator na po kayo. Lawyer po yung binabangga nyo. No? Huwag nyo sabihin na mas marunong kayo. O, sige, mas marunong ka. Siguro pakiramdam nyo lang po yon. Kasi ayon sa amin nakikita, opinion namin, ha? Kasi sabi niya opinion eh. So lahat pala ng sasabihin niya na parang real talk, pwede palang sabihin opinion lang bandang huli. O, eto, opinion lang namin to. Sa'yo. Diba? Opinion namin, mas magaling si Senator Marcoleta kaysa sa'yo. Diba? Opinion ko yan. Opinion namin yan. Diba? O. Ayan, dito, kitang-kita. Wala nga siyang binabanggit na pangalan na dapat magaling. Sino ba nakaupong kasalukuyan? Diba? Sino ba yon? Parang ganito eh. Pumunta ka sa isang mall o sa isang restaurant. Kilala mo may-ari. Ha? Sino ba? Palpak naman tong may-ari ng restaurant na to. Hindi masarap mag-serve ng mga pagkain, hindi masarap. Nagalit sa'yo. Tapos sabi mo, hindi ko naman binanggit pangalan eh. Loko-loko, sino ang may-ari nun? Di ba? Loko-loko pala tayo eh. Di ba? Okay. So, Tito Sen, ito. ano po? Hindi daw, ito binanggit niya, wala daw siyang binabanggit na pangalan. Pero ito, hindi lang binanggit. Ha? Dito, sinabi niya, walang direksyon ang komite ni Senator Marcoleta. Sabi yung Blue Ribbon. Tama? So, ibig sabihin, kung dito tahasa mong sinabi, hindi mo opinion, ito tandaan nyo sinabi niya talaga to. Opinion na to. Opinion niya to, pero sinabi niya talaga to kay Marcoleta. Huwag mo papalusatan ng wala tong pangalan, hindi mo pinangalanan. Sinabi niya talaga dito, sa programa na to, kay Ted Pailon, sinabi niya po na ito daw ay walang direksyon ang komite ni Senator Dante Marcoleta. So, sa makatawid, yung sinasabi mo kanina hindi mo pinangalanan na ang attorney dapat attorney ka nga pero wala ka namang alam. Hindi ka marunong mag-imbestiga, parang ganun, di ba? So, ibig sabihin, hindi mo nga pinatutungkulan si Senator Marcoleta doon, pero yung essence ng mga sinasabi mo sa iba't ibang media, tumutungkol dito. Panoorin natin. Dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Ang tingin ko, masasabi ko, ang tingin ko... Ito anong dahilan ba't nyo pinalitan ang Senate Blue Ribbon Committee? Sasabihin mo naman, wala kang binabanggit na pangalan. Eto, kasalukuyang ito, si Senator Marcoleta. Ang hirap dito eh. Pag sinabi ko pala, luko-luko yung Senate President ngayon. Halimbawa lang, sinabi ko yun Tapos mag-react ka. Pwede ko palang sabihin, wala mo nang binabanggit na pangalan eh. Di ba? Hindi dahil neutral o hindi neutral. Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo hindi ko konsunada. Hindi kasi direksyon ng investigasyon. Hindi kasi pabor sa gusto nyo. Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood niyo yung hearing na umattend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Wow! Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Wow! Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga? Hindi mali kasi mali ang direksyon ng committee. Mali. At dapat kasi in aid of legislation. Alam mo talaga no? So, talagang pwede kaming mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Ano gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Tapos yung SIAP, ganun din. Ang aid of legislation ang gusto niya. In aid of legislation. Bakit yung insertion na billion hindi mo pinapansin? Tapos may mga nagko-comment pa kay Marcoleta ito. Babasahin ko na lang sa inyo Ninakawan na nga tayo gagawin pang state witness. Sabi wow! Si Marcoleta gagawin pang state witness daw yung mga diskaya kasi ninakawan na tayo gagawin pang state witness. Pero yung Bryce na chinito, hindi nila pinapansin na yon nagnakaw din, nagpatalo sa sugal ng 1 bilyon. Wala sila. Ang gusto lang nila yung diskaya na kinakampihan daw ni Marcoleta. 'Di ba?
Pero, parehas ng sitwasyon. Di ba? Bakit anya gagawin state witness? Yung Diskaya. Bakit? Magnanakaw yan. Pero yung Bryce gagawin namin state witness kasi cute. Cute! Chinito! At maayos! Mukhang disente! Pero nagsugal ng 1 bilyon. Nagnakaw din. May kay Bryce kami. Nakita niyo yung diferensya? Kaugukan, no? Yan ang hirap pag nagtapos sa school bukol. Mula nang naupo ka po dyan, sir, nagkagulo-gulo na po. Okay na eh. Ito, pasin nyo ha. Yung naupo po si school bukol, nagkagulo, tama? Totoo. Ginising niya, minulat niya yung mga tao na mali si Senator Marcoleta, inimpluwensya niya kasi may mga salita siya, speculation, duda ko, inedit eh. Para marinig ng taong bayan. O nga no, inedit no, kuha niya kasi taong bayan eh. Kasi, matanda na ako, malaki na ako sa politiko, veterano na ako, alam ko para bulahin ng Pilipino, ganito lang yan. Sisindihan ko. O, parang halimbawa, ganito. O, mga kababayan, etong si Marcoleta, parang yung Blue Ribbon, inedit eh. Kahit alam niyang hindi. Sasabihin ko parang inedit. Para yung milyon-milyon Pilipino may maniniwala para may kakampi ako. Kasi matandang politiko ako eh. Veterano ako eh. Magulang din ako eh. O sabayan tayo. Wala na akong pakialam sa mga Pilipino. Kahit magkabukod-bukod sila. Kahit magkawatak-watak sila. Basta ako, hindi pwede apakan ni Marcoleta. Dahil veterano na ako. Host pa ako. Wala akong binabanggit na pangalan. Host lang sinasabi ko at artista na may school bukol. Wala akong sinabanggit na pangalan. Hindi ka mag-react. Ganun ba yon? Ginaya ko lang yung style mo na opinion din naman pero walang binabanggit na pangalan. Ang DPWH, ito, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito. Dapat ganun ang direksyon eh. Okay? Yung investigation mo, sino may kasalanan, sino may ganyan, yun ang nirereklamo ng mga kababayan natin. Sinasabi nyo na, ini-investigahan yung sarili nyo, hindi nyo binabanggit yung sarili nyo mga senador. Di ba? Parang ganun eh. Ay, banggitin mo rin si Martin. Di pala binabanggit yung gantihan mo. Because, trabaho yan ng DOJ. Saka no. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Eto, tingnan mo yung speech niya. Dito niya masasabi na, opinion na niya yun, walang binabanggit na pangalan eh. Ito, painggan niya. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised that to me, and that is my opinion. Makikita mo talaga sa isang salita no, kung may laman, may inganyo kang makinig. Hindi mararamdaman mo tayo isang tao, pagka po matalino sa salita, mauunawaan mo eh. Pero parang dito, wala akong maunawaan eh. That to me, and that is my opinion, wow. Inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception. Wow. In these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Ang hilig mo mag-interview, putak ka ng putak. Pero daldal ka ng daldal. Whenever I am asked, I come out with my opinion. Okay, sige. You don't like my opinion, but you have to respect it. Ganun din kami. Tama sinabi niya. Galing. Sana, kung magsalita kami tungkol sa'yo, opinion namin, tanggapin mo. Diba? Tama? Kung magsalita si Senator Marcoleta, dapat tanggapin mo. Unfair sa'yo. Nag-opinion ka. Nang sinagot ka ni Marcoleta ng opinion din naman. Nagalit ka. Para bang ikaw lang may karapatan na mag-opinion, na huwag kayo magalit. Parang ganun eh. Parang ikaw lang may karapatan. Di ba? Bakit? Sumagot si Marcoleta, opinion lang din naman yun. Bakit ngayon diyan ka, nagagalit ka? Opinion din namin yan, ha? In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. Wow. No? But when it comes to the issue of legal,
there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or eh. Andun yung or eh. Ba't pinili mo yung or? Alam mo, pag hindi mo pinili yung or, makikiisa ka dapat kay Marcoleta kasi siya Blue Ribbon. Yung panahon na yon. Pinili niya yung or kasi niya hindi pabor sa kanya yung nangyari. Bakit? Binanggit siguro yung dalawang crocodile pati yung Diba? Kaya or. May or pala eh. Or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, bilib na bilib sila dito, no? Yung mga datiyang senador, bilib na bilib sila dito. Lumipas na mga panahon, nagtubuan ng mga puno, nagbagsakan ng mga puno, mga korupsyon naglaganapan, naglakihan ng bahay ng mga kontraktor, mga custom, lahat ng kilala kong custom, halos lahat, hindi naman lahat talaga. Puro mayayaman eh. Ang sahod lang, malaman ko, 50 mil lang per month eh. Nakakabili ng mga Lamborghini, nakakabili ng, grabe. Malapit sa lugar ko. Tatlong palapag eh. Pang-apat pala. May pang-apat yung rooftop yata. May bilyaran doon sa taas. 4 na palabag. Tapos ang cost, yung gumawa ng bahay na yon, bahay ng customs. Tatrabaho, empleyado lang. Empleyado lang. Kaya ako nalaman kung magkano cost ng bahay niya. Kasi yung gumawa ng bahay ko, yun din ang gumawa ng bahay noon. Ang sinabi, ang bahay daw yung 4th floor, umaabot ng 55 million pesos. Ang laki. Kakaupo lang daw sa custom wala pang 4 na taon. Saan nakakuha ng perang ganung kalaki yun? Di ba? Nung binibigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko, incomplete eh. Feeling mo lang yon. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Pinagpipilitan nila si Diskaya, incomplete daw. Kasi nga binanggit yung pangalan ni Romualdez sa ni Martin. Diba? Incomplete eh. Pero yung Bryce, yung retrato, pinaliwanag ni Cayetano, iba yung screenshot sa pinicturan yung cellphone. Ano ba? Ito cellphone mo. Andun mo ka ni Joel. Yung cellphone, pinicturan pa ng isang cellphone. Nagsinungaling yung Bryce doon. Maraming beses nagsinungaling yung Bryce kaysa Diskaya. Huwag nyo kaming linlangin. Ang hirap sa mga to, akala nila yung kampo na nag-iimbestiga kay Bryce yung mga Congress, kakampi ni BBM. Siyempre, Marcos kami. Okay, walang masama. Tatrabaho si Marcos, walang problema. Hindi naman kurakot si Marcos. Marcos kami, walang problema. Eto masama. Marcos kami, ang alam namin, yung mga nag-iimbestiga kay Bryce, na pinsan niya namumuno doon sa House Speaker, BBM din. Tama man sila o mali, kakampiyan namin sila. Kaya kay Bryce kami, takip tenga kami. Gusto namin kay Bryce. At si Diskaya, nag-imbestiga sila Marcoleta, mga DDS. Yon, nilagyan nila ng kulay yung pag-iimbestiga. Tama, mali. Tinatanong ko lang naman. Di ba? Uy, Bryce kami kasi BBM niya. Pakiramdam nila eh. Hindi po nangingialam si BBM diyan. Bumuo nga siya ng independent eh. Di ba? Yan, kagustuhan lang yan ng mga gustong tumakas, sabi ng iba. Kaya Sir School Bukol, huwag niyo sabihin na incomplete o hindi. Yung mga Diskaya, kulang-kulang yung sinasabi. Bakit yung Bryce kulang-kulang din sinasabi, sinungaling pa? Paulit-ulit tayo dito eh. Ididigdig ko sa School Bukol. Baka hindi mo natutunan to sa school mo. No? One Ball University ata yun eh. Diba? Baka hindi mo natutunan to doon. O sa Bulagaan. Papaunawa ko lang po sa'yo, sir. Si Diskaya po, sir, inamin lang na affidavit sa kanya. Yung sinabi niya, hindi natin masabi kung katotohanan o hindi.
Imbestigahan nyo muna bago nyo husgahan. Bryce. Natatawa ako sa comment ng mga tao dito, sabi ito, bakit parang pinapalabas ni Marco Beta tawag nila na sila ang tama at walang pinuprotektahan, magpi-people power. Dapat isama ang demonyong DDS sa senador. Para lumalabas ito, pinuprotektahan daw ni Marco Beta si Diskaya. Pero tinanong ko siya, yung Bryce, hindi naman pinuprotektahan yung Bryce Ano hindi pinuprotektahan? Hindi ito pinuprotektahan. Andoon, may proteksyon. Tapos yung Bryce daw, umaamin ng totoo. At sabi niya, ito pa sabi niya sa comment, nababasahin ko lang kasi hindi ko pwede, Sabi niya sa comment, tama, ang may kasalanan yung dalawang senador. Dalawang senador daw may kasalanan. Panagutin ng dalawang senador. Hindi ang mga congressman na binanggit. Tamo, makapaghato ng taong bayan kasi galit sila porket si Marcoleta, paniniwala nila DDS. Wala silang pakialam doon. Kahit tama sinasabi ni Marcoleta, basta DDS mali daw. Ganyan tong mga to. Di ba? Ganito rin itong mga si school bukol Kailangan tell all, hindi tell half. Kailangan tell all, hindi tell half. Kailangan tell all. Tell all. 2016, 2022, hanggang 2025. Tama. Banggitin mo rin yung 2010. Dahil nagsimula din si Diskaya, 23 years na. Bakit? Kasi tatamaan doon si Pinoy. Hindi mo binabanggit kasi may mga kasamahan kang bumoto sa'yo sa Senate President na hanggang ngayon, mga dilawan, baka magalit sa'yo sila. Kaya tell half ka rin, hindi ka tell all. Kung tell all, hanggang sa nagsimula si Diskaya, hindi dahil sa naging top 1 siya sa 2016, kung sa nagsimula, kung talagang patas ka, transparency ka, at tell all siya sabi mo. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 sila number 1 contractor, 2016. Sila number 1 contractor, 2016. Dapat 2016 tayo magsimula. Sir, sino may sabi sa'yo pag top 1, doon magsisimula? Ang alam ko, kahit hindi ka top 1, basta kung saan ka nagsimula sa gobyerno, kung presidente man si Gloria niyan, o si Erap man, o si naabutan niya si Noynoy, dapat doon magsimula, sir. Kung gusto mo ng transparency at tell all. Gusto namin sabing opinion. Kung ikaw, tell half ka rin. Bakit? 2016 lang at 2025 gusto mo. Paano yung 2010? Hindi mo gagawin. Bakit? Kasi yung kasamahan mo dyan, nung 2010, amo nila yun. Baka ibagsak ka nga naman. Tell half ka rin. To 2022 Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me. Kung ano dyan ako, babarayin ko to. Babarayin ko talaga to. Sandali. Bakit yung 2010 mo inimbestigahan? Hindi naman sila top 1 Bakit kailangan pa maging top 1 para imbestigahan? Dala ng katandaan niya, siguro. If I do not want to... wala akong binabanggit na pangalan, ha? Nagkukwento lang ako, in general yung sinasabi ko. School bukol sinasabi ko, ha? Wala akong binabanggit na pangalan, sir. You do that, no? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Talaga opinion no? Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, Pero it could had been a wrong word that I should not have used. Nasabi mo na yan. Pwede kasing opinion yun sapagkat yung publiko, pwede kasi opinion yun, di alam sabihin. Madalas kong marinig na sinagsasabi nun Now, ang hilig mo talaga kumopya? As far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ko. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit?
Ano? Di ba? Hindi eh. So, Ano isipin namin inedit? Sinabi mo kasi parang inedit. Ano yun? Wala siyang binabanggit na affidavit niya naman, siguro. Pero ano yung parang inedit? Sabihin mo na yun. Tell all mo kayo na huwag tell half. Kahit sige, tatanggapin namin kahit opinion. Kitaan nyo, paano magpalusot? Napakasinungaling mo naman, school bukol. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo naman lukuhin taong bayan, sir. Huwag naman ganon. Niloloko mo naman ang buong Pilipinas mula Apari hanggang Ulo eh. Mula Apari hanggang... Di ba nasa sa kanta ng ano yan, ng Itbulaga? Ang ganda-ganda ng kanta ng Itbulaga eh. Hindi mo matutunan yon. Huwag mo naman, sir, huwag mo naman lukuhin yung buong Pilipinas, sir. Pambira naman, oh. Tatampo kami sa'yo eh. Ayaw na namin talagang iboto ka, sir. Di na namin susuportahan, sir. Lahat sa suportahan mo, sir. May ano eh, sir, iba eh. Oo. and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Walang binanggit na pangalan, walang binanggit na affidavit. Lahat, walang binanggit. Pwede pala magsabi inedit. Pakita mo yung affidavit. Ito affidavit. Pakita mo. Inedit. Tapos sinanong siya, ba't mo sinabing inedit yung affidavit? Wala ko siya sabing affidavit. Tignan mo lang yung affidavit eh. Bakit? Hindi ba pwedeng tignan yung affidavit tapos habang sabihin ko inedit? Parang ganun eh. Parang ganun. Sir, wag naman ganun, sir. Sir, matatanda na kami. Generation na ngayon, Gen Z na sir, mga technology sila ganap na. Dati niya, pag magte-telegram, yung dating telegram, di ba? Talagang telegrama, di ba? 1 linggo bago mo ma-receive eh. Konti pa yung susulat mo. Di ba? Naabutan nyo ba yon? Kamusta na ka po? Kamusta ka na po? Kamusta na po kayo, Ma'am Pepsi? Di ba? Telegram ha? Kamusta na po kayo, Ma'am Pepsi? Itong idol ko. Idol ko na babanggitin ko si Ma'am Pepsi. Paloma. Kasi maganda yun eh. Talagang ako, nakagandaan ako dun eh. Kung nakita lang kami sa panahon na, liligawan ko yun eh. Ito. Ma'am Pepsi Paloma. Miss na po kita. Telegram. High-tech na ngayon, pwede mo na i-chat. Ano ba? Pepsi Hernandez. Ano ba? Pepsi, ma'am, miss na kita. May Facebook na, may Messenger na, high-tech na. So, ano ibig kong sabihin? High-tech na tayo na, sir. Huwag mo na lokohin kami, sir. High-tech na nga tayo, sir, eh. Yung tao umunlad na. Nasa Daniel yan, eh. Hula ni Daniel sa propeta Daniel. Daniel 12:4 ng Daniel. Ang mga tao paparoot, paparito at ang kaalaman ay lalago. Ito na yung panahon natin, sir, sa huling araw, lalago na ang kaalaman. So, ibig sabihin, pag lumago ang kaalaman, hindi na maloloko ang isang tao. Pero madadaya. Magkaiba yun, sir. Madadaya doon sa spiritual na paraan. Pero yung mga manloloko, marami. Sir, huwag niyo naman kami pong lokohin, sir. Opinyon niya na opinyon. Diba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. We even debated about it. Sige na, ikaw na pinamaraming alam. Sige na, pwede ka na mag-isyador. I'm very sure, 100%. Anyway, so again, dapat hindi senador yung nasa noontime show, tapos artista na, tapos tumakbo pa senador. Wala akong binabanggit na pangalan, hindi ikaw yon. Wala akong binabanggit na gano'n. You should not... Wala rin akong binabanggit na gano'n. ...alluded to when I say na among kasi, tinatanong nila, hindi naman ito abogado, Senator Lacson.
magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. Jesus naman, dito si Senator Marcoleta. Blue ribbon yung pinag-uusapan. At ang issue, blue ribbon, tinanggal nyo. Hindi pinalitan ha, tinanggal nyo. Tapos ni si Senator Marcoleta yon. O hindi rin ikaw yung sinasabi namin na school bukol sa Itbulaga, host ng Itbulaga. Eh sino yon? Ghost. Ghost Project, uso kasi. May host kasi sa Itbulaga, hindi nyo nakikita. Ghost yun. Kami lang nakakakita nun. Kinakampihan niya tayo mga may gumagawa ng Ghost Project saka insertion. Hindi ikaw yun, ha? I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. Napakarami din noon time show sa buong mundo. So, a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Eh kasi naman, ikaw naman Miss Karen eh. Hindi ba guys, si Miss Karen kasi trabaho lang ginagawa niya. Eh, parang lumalabas kasi dito, parang nilaglag siya ni Karen, hindi sinasadya. Sabi ng iba. Hindi naman. Trabaho lang ni Karen Davila yon na interview si Soto. Pero ito nga lang, dakdak kasi ng dakdak itong si School Bukol. Diba? Hindi, walang preno. Kaya marami na sagasaan. Ang sasakyan na walang preno, marami na sasagasaan yun. Tandaan nyo. Kung preno ka rin kasi. Tapos sasabihin mo, pag nakabangga ka, sabihin mo, wala kang binabanggit na pangalan. Just naman. O sige na, sa batas, walang binabanggit ka ng pangalan. Exempted ka. Pero sa paningin ng taong bayan, wala kang lusod, sir. Now, yan ang pinagkaiba, lawyer versus Itbulaga host eh. Wala akong binabanggit na pangalan ha. Again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Oh. Kaya ito po ang title natin, Marcoleta, binanggit si Pepsi. Yung Pepsi na yun yung kapitbahay ko. Hindi si Pepsi Paloma. Pepsi Paloma, idol ko yun. Dahil maganda siya. Pero yung Pepsi na binanggit ni Marcoleta, ano yun, kumbaga, hindi naman. Kaya, natutulong ako kasi kay PH Update eh. Wala akong binabanggit siya na pangalan ha. Basta idol ko lang si Pepsi. Sinong Pepsi? Hulaan nyo. Yung iniinom. Sabi ni PH Update, loko talaga si PH Update. Pwede, ano niya, ko, tawa ako ng tawa kagabi. Talagang hindi ako nasahigaan na ako, patulog na ako eh. Nabanggit niya. Di ba? Hindi, wala naman binabanggit si Senator Marcoleta tungkol sa Pepsi. Di ba? Wala naman binabanggit. Pero, syempre, ang usapan kasi to, pag pwede ka palang maka-escape, pag hindi mo binabanggit yung pangalan, at sasabihin mo lang, opinion lang din. O kaya ito, binabanggit din. Nabanggit ni PH Update niya, yung Pepsi. Pero wala naman yun. Wala naman kaugnayan yun eh. Di ba? Di ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Naku, yaman na siya. And then also, to be fair to the Usaha. Naku, yaman na. Sige sir, maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyo. Lahat ng yung sinabi ko mula sa umpisa hanggang ngayon opinion lang lahat yun sir. Wala akong binabanggit na pangalan sir. Diba? Maliban sa idol ko na nagagandahan ako kay Pepsi. Wala akong binabanggit sir Wala akong binabanggit sa buong kwento ko. Daan nyo yan. Salamat na napakarami po sa inyong lahat.